Samantala, maglalagay ng mas matibay na markers ang PHIVOLCS sa paligid ng Bulkang Mayon. Ito'y upang malaman kaagad ng mga deklaradong danger zone at maging mabilis ang paglilikas sa mga apektadong pamilya. Ang ulat mula kay Joseph Parafina live via phone patch mula sa Albay. Joseph. Maraming salamat sa iyo, Asang Raf, para maiwasan nga po yung kalituhan sa panig ng mga mamamayang malapit na naninirahan sa paanan ng Mount Mayon, ay talaga ng mga bagong marker ngayon ang mga tauhan ng PHIVOLCS. Dahil nga ito sa mga iba din na mahitsurahan sa sobrang labo, na samantalang ang iba naman po inilipat ng mga tao para mapasama sa 6-kilometer permanent danger zone. Ang kanilang lugar po, bagay na siyang rason naman para mapasama sila sa mga evacuees na binibigyan ng suporta ng mga lokal na pamahalaan. Samantalang ang ibang mga residente naman po ay ayaw masama sa 6-kilometer permanent danger zone ay nilalapit sa bulkan ang iba't ibang mga marker. Bit-bit po ng mga geologists ng PHIVOLCS ang mga kawayan at pintura kung saan po'y sinulatan pa ng mga kalsada para magmistulang warning sa ating mga kababayan. Ang malungkot nito, aming naobserbahan na sa kabila ng pagbabawal sa mga tao na huwag mapasukin ang permanent danger zone na 6 na kilometro ay patuloy pa rin ang paninirahan ng mga ito. Samantala, ibinilin po naman ng PHIVOLCS dito sa mga lokal na opisyal ng bayan ng Malilipot sa bayan po na yan, na palitan kaagad ang mga temporary marker na kanilang inilagay ngayon sapagat makasirain ito at ilipat pa ng mga tao. Kaya ngayong bago na yan, mga marker na yan, umaasa po ang PHIVOLCS na lalong ma-attain ng hangangin naman na walang mapahamak na sino man sakaling sumabog na nga po ang Mount Mayon. Sa pangalan po na aking mga kasamang sina Jovet Dizon at Hercules Mangkoy, ako po ang inyong lingkod, Joseph Parafina, Telebisyon ng Bayan.